Greetings po mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito pong muli si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating po napag-usapan, pinag-usapan o napag-usapan na huwag po niyong maituring sa legal opinion bagkos consider discussion for information and academic purposes only. Kung mayroon po kayong compelling issues, abay, pinaka-the best na magkonsulta po kayo sa inyong lawyer. Okay? Okay, back to our ating discussion no, sa episode na ito. Okay? Oh, by the way, bago tayo magpatuloy sa mga baguhan pa lang, no? Sa hindi pa po nakapag-subscribe po, pwede po bang makihingi po sa inyo ng tulong, no? Na if you find our videos, no, contents ng ating channel interesting po, nakakatulong po sa inyo, pwede po makisuyo na paki-click po ang subscribe, no? Share and like buttons po natin, and of course yung notification bell upang sa ganun pag meron tayong mga bagong mga updates, no, you'll be duly notified, informed at wala po kayong mamimiss na mga episode po natin. At matulungan din po ninyo ko na mapalawig pa natin ang ating advokasya to spread out, no, the legal information, no, to our kababayans, no. It could be your kaibigan ninyo, kamag-anak o kapitbahay ninyo o kakilala ninyo. Na this could be anywhere, no, dito sa ating mundo, no, because alam itong mga Pilipino sa we're practically everywhere, no. So para sila rin po ay merong pagkakataon, oportunidad na na ma-share po natin, no, sa kanila ang ating mga napag-usapan, no, mga legal na impormasyon, kaalaman, no? At sabi nga natin, di ba, ay lamang na ang may alam sa batas, lalo na sa ating mga kababayan diyan sa abroad, no? Ay alam naman po ninyo na kahit na sabihin natin kayo ay nasa ibang bansa na, doon na kayo nanirahan, no? Ay hindi natin mawagdi na meron din tayong mga roots dito sa Pilipinas, okay? Because maaaring nandun ang inyong mga kamag-anak, kaibigan, okay? It could be your relatives, no? Or may properties na naiwan doon dito sa Pilipinas, di ba? So, and then merong issue about marriage, no? Kung saan halimbawa ay nagpakasal sa Pilipinas tapos pagdating naman doon sa abroad, nag-asawa, and then hindi pa na-liquidate, no? Hindi pa nagkaroon ng termination ng marriage sa Pilipinas. So this could create some sort of legal or complex issues later on, lalo sa pagdating po sa mga properties na hindi pa nagkaroon ng liquidation, no? Of their conjugal or absolute community properties. Okay? So, please do me a favor kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, no? Kasi alam mo ba na sa datos po ng YouTube ay more than 60% po ng ating nanonood ay hindi po subscribers. Kaya kung kayo man po ay silent viewers lang, no? Paki-subscribe naman po, no, if you find. Wala naman pong mawawala, no? Wala naman pong bayad kung mag-click po kayo ng subscribe, no? Shares and like buttons po natin. At makakatulong po kayo sa ating advokasya na mapapalawig pa natin ang ating hadikain at makinabang din na ating mga kababayan, kaibigan, kamag-anak o kakilala ninyo, no, sa ating mga pinag-usapan. Lagi natin sinasabi, no, sa mantra natin ay lamang na ang may alam sa batas. Alright? Maraming salamat. Alright. And then, bago mo tayo, no, hihirit again, no, hihirit ako sa inyo. Pwede po ba paki-screenshot po ang mga libro po natin na pinopromote po natin, no? This could be very helpful material sa inyo, no? Because particularly, no, ito pong legal handbook, no, a daily companion for all, no? Kasi dito po itong libro ito ay extract po, no, ng mga batas, no, na napag-usapan o natatalakay dito sa ating channel because ito may kinalaman sa pang-araw-araw na buhay po natin, no, bilang isang mamamayan, bilang isang may bahay o husband or isang anak, no? Or employer or employee, oh. Nandito po practically ang mga batas na ito, no? Pag kinalaman ito sa mana, sa family relations,
sa pagpatitulo ng lupa, issue about land reforms and all these things, ay ito po makukuha po dito kasi extract po ito eh. So, nandito po yon na may magamit po inyong kagad ninyo na ready reference materials. Okay, maraming salamat. Of course, ngayon din po meron din tayong labor laws, no? So mga HR practitioners po natin, no? This book could be very useful, no, sa inyong sa pag exercise po ninyo, no, ng inyong sa daily chores po ninyo, no, diyan sa inyong departamento sa Human Resources Department, no. This deals with the issue on the security of tenure of our employees, no, termination cases, okay, just and authorized causes, no, in the termination of employees, all excuse me, among others, okay. And then of course, ganun din po itong ating handbook on the Bill of Rights, particularly may kinalaman po sa arrest, search warrant, no, warrantless arrest, no, cyber warrants, no, people who are detained, no, or arrested, no, under custodial investigation, tinatawag nating inquest proceedings, no. These books, no, itong handbook on our Bill of Rights could be a useful, handy reference materials po sa inyo. So if you have a copy of this book sa inyong bahay, sa inyong workplaces, ay pwede po ninyong you can have an idea kung ano ba itong mga napag-usapan natin dito na more or less na this could affect one way or the other. Hopefully, kung hindi man sa inyo, sa inyong kamag-anak, kaibigan, no, who could have this issue, no, in their lives and in the future. Kung hindi man the future, it could be the present, okay? So as your handy reference materials. Of course, yung ating corporate law, sa mga practitioners po natin, no, sa corporate law, ito po yung annotated version po ng the Revised Corporation Code of the Philippines, okay? So, and then we have here sa mga panyeros-panyeras po natin, no, na wala pa kayong kopya ng SIPRA, you can have your copy, no, sa ating publisher natin sa Central Books, no. Then they have branches in Metro Manila at saka sa Cebu and in Davao. Paki-screenshot po if you're interested, so that pwedeng i-scan po ninyo and you will be guided sa kanilang website and you can have more information, no, about these books and of course other books po, no, mga law books po na kinikerry po, pinapublish po ng ating Central Books, the home of sabi nga nila, the home of the best legal minds. Okay, maraming salamat. Okay, balik na tayo dito sa ating topic. Okay. Ang topic po sa atin may kinalaman, no? Ito may kinalaman sa sulat ni Daisy C. Yun na po ang itago natin sa pangalang ganyan, Daisy Z, for privacy consideration. Okay? Sabi niya dito, hello attorney, may ask lang po ako. Yung CLOA, no? I hope alam niyo yung CLOA, no? Yung ating Certificate of Land Ownership Award. Itong CLOA po ay, sa hindi pa nakakaalam, ito po ay binibigay po ng Department of Agrarian Reform sa mga land reform beneficiaries, no? Qualified land reform beneficiaries na naitalaga ng DAR, no? Sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Law, na kung saan yung mga qualified na mga beneficiaries, no, ay binigyan po ng at least not exceeding 3 hectares, no, na upang kanilang pagiging may-ari, no, at sa ilalim ng ating CARP law, okay, na kung saan pag meron po kayo nito ay meron din pong kaakibat ng mga terms and conditions niyan, okay, na lalo na dito sa sulat sa atin, no, na kung saan yung CLOA ay pinambayad daw ng utang. Okay, so that's so in the course na pinagbayad ito ng utang ay hindi po nabayaran din yung
amilyar, no, yung property tax. Okay? So ang tanong niya ngayon is kasi yung may-ari, yung land reform beneficiaries, no, na ay medyo may katandaan na, no, at hindi na daw hindi na nga malakad yung kanyang CLOA, no, bilang may-ari, and gusto naman nung creditor na kasi pinangbayad nga ng utang itong CLOA pwede bang maipalipat sa kanya yung CLOA, okay? Given the circumstances. Okay. Una, tandaan natin, no, lagi nating sinasabi, pag ang kayo ay holder ng CLOA, okay? CLOA actually si title, land title po yan, no? Kinikilala na po na ating Korte Suprema yan. That is also a proof of land ownership. Isang version po din yan ng titulo ng lupa, okay? Ngayon, ito po ay para sa mga land reform beneficiaries lamang, ha? Okay. Meron pag kayo binigyan, ang isa pong land reform beneficiaries, pag binigyan po ng pinagkalooban ng CLOA, meron pong kakibat na terms and conditions po dyan. Foremost of which, ang CLOA po ay hindi po pwedeng ilipat, ipagbili, ibenta, o gawing isangla, no? Sa loob ng 10 years na holding period nito from the time of the issuance of the CLOA and the actual possession of the CLOA. So dito yung reckoning period, no, kung saan ang 10 years na pinagbabawal ang anumang paglipat nito, pagsanla, no, ng isang land reform beneficiaries. Maliban na lang kung halimbawa pumanaw ang isang land reform beneficiaries within that 10-year holding period, ay maaaring yung kanyang mga tagapagmana, yung mga compulsory heirs, ay siyang mag-take over doon sa property at mailipat doon sa kanyang tagapagmana. But outside of that, ay hindi po. Okay? So, kailangan ma-observe ninyo yung terms and condition ng CLOA. Okay? Una yan, pinangbayad ng utang. Okay? Diyan na lang kagad, no? Kung pasok yan sa 10 years na holding period at pinangbayad ng utang, hindi po pwede yun. Okay? That's one. Yan po ang red flag dyan. Pangalawa, yung paglipat niyan ay medyo magkaroon ng problema because anumang paglilipat po ng CLOA, kailangan po ng prior DAR clearance. Okay? So, anumang paglabag po dito could be a ground for the cancellation of the CLOA. So, kung kayo man yung creditor na may hawak ng CLOA ngayon at gusto ninyong ipalipat sa inyo, I think ang pinaka-the best dyan is you proceed to the DAR at alamin nyo muna ang status ng CLOA title na yan. Kung labas na doon sa 10 years na holding period, okay, dapat kumuha muna kayo ng prior DAR clearance upang sa ganun ay wala pong problema sa pagpalipat ninyo doon sa CLOA, ma-cancel yun at mapalitan ito ng panibagong certificate. Of course, isa lang sa dyan, be sure, no, na kayo ay qualified kayo bilang isang beneficiary or transferee ng nasabing property. So yun ang inyong gagawin, no? Get in touch first with the nearest office, no, of the DAR to find out kung ano ba talaga ang status ng nasabing property. Okay? Hanggang dito muna tayo, no? At hanggang sa muli, lamang na kayo pag may alam sa batas. Maraming salamat. See you in the next video po natin.